Hello, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa amang sulok ng mundo ng ating mga kababayan, kung nasaan mga ating mga kababayan, mga OFW sa amang sulok sa mundo. Sana marinig nyo at mapanood nyo ang mensahe kong ito at vlog kong ito. Ang muli pong pagbabalik at higit sa lahat magandang hap sa bansang Pilipinas. Ang muling pagbabalik po ng inyong LP Laban Pinas TV Kabus Vlogger. Ang pag-uusapan po natin ngayon, ang topic natin for today, ika nga sa eskwelahan ng grade 1 to grade 6 elementary, lesson for today. At ang topic natin ngayong araw na ito is patungkol nga dito sa mga ating magigiting na senador, katulad ito ni Senador Jingo Estrada. Ito naman si Senador Jingo Estrada, napakagaling na tao talaga. Mantakin mo, pinakulong mo lang, kinunti mo lang si Jonathan Morales, si dating PDEA agent Jonathan Morales. Kala mo na nakalimutan na ng taong bayan. Yung palang strategy mo na iyon, para pala mawala sa isipan ng taong bayan, naming mga mahirap na mga kababayan ninyo, para mawala sa kaisipan namin ang PDEA-Leaks. Kasi nga pala yung tinaon nyo na mag-iin ng inyong sesyon ng mga araw at pitsa na yon at buwan na yon. Kamping-kampi ka talaga sa napaghalata ka talaga, Senator Jinggoy. Kamping-kampi ka talaga sa administrasyon na ito. Tinamaan ka naman talaga ng magaling, senador. Binoto ka pa naman namin. Tapos kakampihan mo lang yung mali. Baka tanungin mo, baka ipatawag mo ko sa Senado, sabi mo anong mali sa ginawa mo. Pues dito isa-isahin ko sa iyo. Baka tanungin mo ako, bakit mo nasabi na tinamaan ako ng magaling? Bakit sinabi mo mali ako? Saan ako nagkamali? Bakit sinabi mo kakampi ako ng administrasyon na ito ngayon? Huwag kami, Senator Jinggoy. Basang-basang namin yung strategy mo na yun. Kaya pala kinunti mo yung tao, na yung tao na yon, si former agent Jonathan Morales, nag-imbestiga lang naman. Paulit-ulit niyang sinabi, ako po ay nag-imbestiga lamang. Ako po ay resource person na nag-imbestiga, na hinatiran lang po ako ng impormasyon galing sa nakakita na iyon, sa nakapicture na iyon, na ang politician na dating senador Bongbong Marcos Jr. ay naggagamit ng cocaine with lead artista na si Marcel Soriano. Napaghatiran na po ako ng impormasyon noon. Inimbestigahan ko lang po yun. Tapos sasabihin mo, halongkatin nyo ang credibility niya, ang pagkatao niya, pati ba naman ang yung pati pa naman yung kuha niya sa pagkapulis niya, pagkatas niya, pagkadismiss niya sa pagkapulis niya, hinalungkat niyo pa talaga. Nagpatawag pa kayo ng kunwaring taga St. Luke, na kung saan doon nagpa-drug test ang Pangulo before siya tumakbo ng pagka-presidente. Masasabi namin piki naman din.
Bakit ka mo nasabi ng piki? Mayroon ba nagpa-drug test na yung lang sasabihin, kung ano yung sasabihin ng pasyente, yun lang gagawin? Sinabi ni Presidente BBM na cocaine lang i-drug test, yun lang gagawin? Anong tingin mo naman sa amin, Senator Jinggoy, ng mga Pilipino? Bobo? Napakaliit naman tingin mo sa amin ng mga mahihirap. Ginagawa namin mga Pilipino, ginagawa mo kaming bobo sa lipunan. Inisip mo siguro sa aming mga Pilipino latak sa lipunan. Meron ba ganun magpa-drug test? Cocaine lang ang i-drug test? Paano yung shabu? Paano yung marijuana? Paano yung rugby? Paano yung solvent? Hindi mo ipapadrug test yun? Hindi ka ikaw nagpa-drug test. Hindi ka ikaw ang nag-request na magpa-drug test ang Pangulo before siya tumakbo ng presidente. Hindi nga ikaw. Ngunit sa investigasyon na yon, dapat diniinan nyo na bakit yan lang ang drug test ninyo. Ano ba ang pamaraan ng inyong pag-drug test? Sinabi nyo nga naman kung ano pamaraan ng pag-drug test. Doon lang pala na parang nagbubuntis. Doon lang kaya wala pang 2 minutes lumabas na kagad ang resulta kasi doon lang pala dinaan. Sa tingin ko, kahit hindi ako ekspertong tao, may mali pa rin doon. Bakit buntis ba si presidente? Dahil doon i-drug test, doon idadaan. Di ba pa nagpa-drug test? Di ba andun yung mismo doon sa clinic na yun o hospital na yun, doon mismo tatae, doon mismo iihi para yun ang kukunan ng drug test? Malay ba ng Pilipino kung yung sinabit ni BBM doon na ihi ay ihi ng kanyang anak? Ang sinabit niya doon tae doon ay tae ng kanyang anak. Malay ba namin? Umalay nyo ba? Bakit hindi nyo dinainan? Tapos ngayon, wawalain nyo yung investigasyon na yun? Nawala na parang bula. Akala nyo siguro nakalimutan namin ang yun? Investigasyon na yun? Ayun ang pinaka-importante sana. Kung parang aywan dyan sa Senado, sasabihin nyo, ikaw siya to Jinggoy, kakampi mo siguro to yung si Kumar. Ang dami yung picture eh. Na didiri ako sa iyo, Mr. Senator Jinggoy. Believe pa naman sa iyo noon. Dahil during pandemic, kabili ka ng pamimigay mong ayuda sa mga tao, sa mga kababayan mo sa San Juan o saan man sa Pilipinas, basta nabasa mo yung comment nila na nabibigyan ng ayuda. Kaya ka nanalo ng senador dahil during pandemic, panay vlog mo panay vlog mo na ayuda dito, ayuda doon, kaliwat kanan. Nakipag-away ka pa kay Zamora, kay Mayor Zamora ng San Juan dahil hinarangan yung pambibigay ng ayuda. Tapos yung pala, parang aywan ka din pala ngayon nasa upuan ka na sa Senado. Ay nako, Senator Jinggoy, para ka rin si BBM. Kaganda-ganda na ginawa ng mga ama nyo, kayo lang palang sisira. Hirap para sa mahirap, napakagandang slogan yan. At totoo naman yun, tinupad naman talaga yan ng dating Pangulong Irap. Idol ng masa yan. Anak pa naman sana ng masa. Tapos ganituhin mo lang ang investigasyon ng PDLX para lang mapalitaw nyo na walang kinalaman si Lisa Marcos sa sa panggigipit nung kay dating agent Jonathan Morales. Nakitang-kita naman sa CCTV. Dinig naman sa voice record ni
Pikoy na andun yung boses ni Kumar. Inayakan ka lang ni Kumar. Lumambot na kagad ang tuhod mo. Na kunwari nasa ospital. Anak ng Senado naman talagang sayang pagkaanak ng masa mo, Senator Jinggoy. Hindi mo ginamit yung pagkaanak ng masa mo. Alam mo naman, Senator Jinggoy, ang punto namin dito, Mr. Senator Jinggoy, ang punto namin dito hindi para strong nga rin ang administrasyon ni Pangulong BBM. Hindi para i-destabilize ang kanyang administrasyon o kayo. Hindi yun ang punto doon. Hindi yun ang takbo ng ng investigasyon na yun. Kaya kami umaangal ng mga Pilipino. Hindi yun eh. Ang punto namin doon, mapalitaw kung ano ba talaga ang droga. Mapalitaw kung ano ba talaga ang kuha ng ng sinasabing cocaine na yan. Dahil alam namin yan. Even ikaw, alam niyo naman yan na yung cocaine na yan ay para lamang sa mga mayayaman. Dahil hindi naman ma-afford ng mga mahihirap yan. Shabu lang naman kaya ng mga mahihirap. Tapos nandoon na sana eh. Nandoon na ang momentum eh. Lilitaw na sana eh. Bigla mong pinigil eh. Tapos ngayon, nasaan na? May investigasyon pa ba? May nangyari pa bang investigasyon ngayon na nagbalik na kaysa sa sesyon sa Senado? Wala na. Iba-iba na naman ang mga pautot dyan sa Senado. Paano naman kayo magtitiwala sa iyo ulit? Kung ganito lang naman ang ginagawa mo. Baka nga kung mag-1-in-1 kayo ni Senator JB Ejercito, baka talunin ka pa eh. Dahil sa ginawa mong ito eh. Samantalang ikaw ang naunang Senado sa kanya, ng kapatid mo. Ikaw ang nauna na senador. Tapos ginanito mo lang Pilipino. Ang lumalabas kasi doon, Senador Jinggoy Estrada, huwag ka sana masaktan. Kasi ang kalabasan kayo noon, ang dating kasi sa amin noon ng mga Pilipino, lalo na kami mga Pilipinong mahihirap, ay kampi ka sa administrasyon. Mas nangingibabaw ang pagtingin mo sa kanila. Hindi mo tiningnan yung nasa baba ninyo, kami ng mga Pilipino. Samantalang pag enter mo doon sa investigasyon na yon, dahil ang una nung nag-imbestiga doon, iisang tao lang naman, iisang senador lang naman, si Senador Bato de la Rosa lang naman. Pagdating mo doon, alam mo ba na kami ng mga nanonood nagsiplakpakan? Dahil sabi namin, yes, sa wakas, may uminter na. Nandiyan ang anak ng masa. Matutulungan na si Senador Bato de la Rosa sa investigasyon ito. Ay ang nangyari, kabaliktaran din eh. Parang si BBM din eh. Kabaliktaran lahat ng nangyari eh. Ang pag-asa namin noon, si BBM ang maghahaon sa amin sa kahirapan sapagkat siya anak ng isang magaling na naging presidente ng Pilipinas. Na kahit saan sulok ng Pilipinas, kahit saan liblib, kahit nasa yungib pa yan ng Pilipinas, inaabot ng kanyang mga tulong ng dating Pangulong Idralyn Marcos Senior. Yung pala, kabaliktaran ang nangyari. Halos lahat ng mga mahihirap na Pilipino gutom na dahil sa kawalan ng trabaho.
sa kawalan ng hanap buhay, sa kakulangan ng hanap buhay, sa kakulangan ng trabaho, sapagkat wala mga imbisitor, wala mga negosyante na nagpapatayo ng mga gusali na pwede namin pagtrabahoan. Tapos ngayon, ikaw na anak ng masa, isa naming inasahan din na makatulong sa mga matitinong senador dyan, katulad ni Senator Bato de la Rosa, Sunggo, Senator Robin Padilla. Ikaw lang inasahan namin na matutulungan mo sila. Tapos ito ngayon ang nangyari. Si Senator Mark Villar sana, binuto rin namin, bakit siya ang sekretary ng DPWH noon panahon ni Duterte. Inasahan namin na matutulungan kami sapagkat namulat siya sa patakaran ng dating Pangulong Duterte. Ngayon, wala rin. Parang binasura nyo ang mga tinta na sinuot namin sa balutan namin noon eh. Yun ang nangyari eh. Samantalang ilang kanyang minuto namin sa nakaraang eleksyon na yun. Sa akin pa lang mula sa iyo, De La Rosa, Bongo, Robin Padilla, Mark Villar. Yan ang mga senador yan. Pinambubuto namin yan. Pinambubuto ko yan. JB Hersito, binuto ko yan. Tapos ito lang ang mangyayari sa amin mga Pilipino. Ito rin nyo kaming busabos ng bayan. Busabos na ka ng tingin sa aming Pilipino kasi si Morales, mahirap na tao yan eh. Pero anong ginawa nyo? Binaboy mo. Pinagalitan mo na parang bata. Tama lang din yun, prinangka ka ni Jonathan Morales eh. Na sinabihan ka na, ako, Your Honor, hindi pa ako convicted. Hindi po katulad ninyo na nakonvict na. Tama lang pala na sinabi sa iyo yun, pinamukha sa iyo. Tapos sasagutin mo, ako, yung kaso mo, pakialam mo, huwag yung kaso ko ha. Tapos sasagutin mo ng ganun. Doon, alam namin, tinamaan ka doon eh. Hindi ka lang nagpalata eh. Grabe ka, Senator Jinggo, nakakasama ka ng loob. Imbes na umaasa kami sa inyo, na matulungan nyo kami sa kahirapan, maiparating nyo sa presidente ang mga hinaing namin mga mahirap sapagkat ikaw anak ng masa. Ikaw pa tong parang aywan sa Senado. Alam naman namin na mayaman po kayo, Senator. Kaya nga kami lumalapit sa inyo, kaya nga kami dumudulog sa inyo na iparating nyo sa presidente ang mga nangyayari sa bayan. Dahil ang anak ng masa alam ang kahirapan ng bayan. Yun ang title ng anak ng masa. Makatao kumbaga. Ay winala mo yung pagkatao makatao mo sa amin ng mga Pilipinong mahihirap. Ano lang mangyayari sa mga anak namin, mga apo namin? Kung ang bansa natin lubog na sa kahirapan, bagsak ng ekonomiya. Dollars 58, 59 na. Ang bigas nagsitaasa na. Hanggang 80 ng kilo ng bigas. Mula 55 hanggang 80 na. Ultimo bagoong, ipaalam ko sa iyo, mahal na rin. Ultimo noodles lang. Dati 6 pesos, ngayon 15 pesos na. Itlog na itlog lang. Itlog ng manok. Dati 6 pesos, ngayon 16 pesos na. Saan namin kukunin yun? Ang mga pambibili namin doon. Itlog 6 pesos sa panahon yan ni Pangulong Duterte. 6 pesos yan. Ngayon, ang itlog 16 pesos na, 16 pesos.
Ang noodles noon, sa panahon ni Pangulong Duterte, 6 pesos. Ngayon, magkano na? 15 pesos na ang noodles ngayon. Para sa kalaman mo, Senator Jinggoy Estrada, anak ng masa. Sa'yo namin to siya sabi. Kasi alam namin ng mga mahirap na Pilipino, maunawaan mo itong sinasabi ko sapagkat ikaw ay anak ng masa. Makatao, kumbaga. Kaya namin to sinasabi sa iyo. Hindi pa naman huli ang lahat eh. Baka, malay natin, may awan Diyos. Dikdiki ang puso mo. Bombahan ng Panginoon Diyos ng puso mo na magising ka sa pagiging anak ng masa mo, na maabot mo ang aming mga hinaing. May parating mo dyan sa pinakamataas na kapangyarihan. May parating kay Pangulong Marcos na itong hinaing ng taong bayan. Tapos balikan natin yung kuha na yun, Senator Jinggoy. Kami mga Pilipino, hindi kami papayag na hindi tutuloy yung investigasyon na yun. Dahil pangit sa larangan ng ating bansa, kung totoo man o hindi man, pangit sa larangan nating bansa na kaming mga nandito sa ibang bansa na mga OFW ninyo, ganito ang maririnig namin sa mga ibang lahi dito. BBM, adik, pangit pakinggan sa amin yun dahil sapagkat kami Pilipino. Si BBM ay Pilipino. Pangit pakinggan yun. Hindi namin, halos hindi namin matanggap. Kung na Pilipinas lang siguro, ayaw ko lang kung anong mangyari sa nagsasalita ngayon. Sapagkat wala naman siyang katibayan, kundi narinig lang naman niya. Kaya nga ang sabi namin, ituloy nyo ang investigasyon. Maawa kayo. Ituloy nyo ang investigasyon ng PDLX. Sapagkat yan lang ang tanging makapagpagising sa mga taong bayan sa buong mundo na ang ating presidente ay hindi adik. Yun lang ang makapagpigil dyan. Yun lang makapagpagising sa kanila. Kaya nakikisuyo kami, nagmamakawa kami mga Pilipino, Senator Jinggoy. Ituloy nyo po ang investigasyon na yan. Sapagkat napakahalaga ng investigasyon na yan. Hindi naman kami kumakampi kay Jonathan Morales, kundi kami during investigasyon na yon, nagtitimbang kami kung sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo. Obviously naman, si dating agent Jonathan Morales nagsasabi naman talaga ng totoo. Kasi nga, nag-imbestiga lang naman siya. Wala naman siyang personal knowledge na nakita talaga niya. Hindi naman niya sinabi yon na nakita talaga niya. Kundi ang sabi niya, nag-imbestiga lang po ako. At nakita ko ang mga litrato na ibinigay sa akin. Na nakuna ng picture ang dating senador na politiko na si Bongbong Marcos Sr. At ngayon presidente ay nakita sa picture na yon na naghihit, na nagsisinghot or may sinisinghot ng drugs. Yun ang sinabi niya. Hindi naman siya sinabi, nakita niya mismo. Kaya nga kayo nag-imbestiga doon eh. Pero sasabihin nyo, bakit hindi ilabas ni Morales ang kanyang ang iyong tao na inimbestigahan niya? Bakit hindi niya masabi? Bakit laging pabalik-balik na siya sabi ni Morales na pinoprotektahan niya ang personal na yon sapagkat nanganganib na presidente yung inimbestiga na pinaratangan eh. Sino bang taong hindi matatakot? Natural, matatakot talaga yung presidente yung pinaratangan. Kahit sino naman, kahit naman siguro robot, robot, tao rin nag-operate yan. Matatakot din yung nag-operate ng robot. Hindi naman dapat na walain nyo yung investigasyon. Burahin nyo sa Senado, sa lamis sa table nyo yung mga papilis na inimbestigahan nyo. Dapat ituloy nyo yan. Kung talagang mahal nyo ang Pilipino.
Senator Jinggoy. Inuulit ko kasi ikaw ang ano diyan eh. Hindi ako nananawagan kay Senator Bato de la Rosa na ituloy ang investigasyon. Dahil yun ay hihintay lang din yun ng kuan niya, ng signal ninyo ng mga kapwa niya senador. Wala naman siya magagawa kung hindi kayo papayag. Kaya ikaw ang sinasabihan ko, Senator Jinggoy. Sa iyo kami dumudulog ng mga Pilipino na ituloy nyo ang investigasyon na yan para may katulong si Senator Bato de la Rosa sa pag-imbestiga na yan. Sa bagay, di ka pa man electionist. Eh, malay mo, 2028, electionist ka na. Eh, kung gusto pa mag-senador, eh, nasa iyo. Pag tinuloy man, 100% mananalo ka ulit. Pero pag hindi nyo mo tinuloy yan, nako, maniwala kayo sa amin ng mga Pilipino, Senator Jinggoy. Uulit-ulitin ng mga vlogger yan. Yung mga ginawa mo na yan. Pag oras ng kampanya ka, uulit-ulitin nila yan. Ibalik-balikin nila yan sa kanilang mga channel. Para hindi makalimutan ng taong bayan. Kaya, sana naman senador, makiisa naman kayo sa amin ng mga Pilipino. Ito lang kasi ang title mo napakaganda sapagkat ang tatay mo, ang Pangulong Estrada, ay napakagaling na tao. Napakabuti niya sa mga mahirap. Sino bang presidente ang sumugod sa gira, pinulbos ang mga Abu Sayyaf noon? May presidente bang sumugod sa gira sa bakbakan? Ang tatay mo lang, ang dating Pangulong Irap Estrada. Yun lang gumawa noon. Na nakisa siya sa mga sundalo na sumugod sa Abu Sayyaf. Yung mga Muslim na rebelde. Tatay mo lang gumawa noon. Wala lang ibang presidente na gumawa. Even sa buong mundo, walang presidente na sumama sa gira. Tatay mo lang. Napakagandang ideolohiya na yun. Napakagandang accomplishment na yun na nagawa ng tatay mo. Kaya nga tinawag siyang anak ng masa. Kaya nga siya tinawag ng hirap para sa mahirap. Makamasa. Ikaw ngayon ay anak ng masa. Tapos gaganituhin mo lang kami mga Pilipinong mga hihirap. Huwag ganon, Senator Jinggoy. Ipagpatuloy nyo po. Ipagpatuloy nyo. Dahil yan pinakamagandang accomplishment na magawa mo sa buong panunungkulan mo dyan sa Senado. Simula pa nung unang-una kang umintir sa Senado hanggang sa ngayon. Kung itutuloy nyo to, mapalitan nyo kung anong totoo dito, ito ang accomplishment na pinakamagandang halimbawa sa buhay mo, sa pamilya mo, sa buong pamilya mo, at sa buong sambayang Pilipino. Ito yun. Kaya maraming salamat po.